Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obet po ito, mahigit 2 dekada na pong physical therapist. Ang topic po natin ngayon ay ano ang gagawin kapag kayo ay nagka-ankle sprain or natapilok yung paa nyo. In Bicol, nabaliko ang bitis or nabaliko ang tiil. Hay sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Ang ankle sprain po o yung pagkatapilok ay may grade 1, grade 2, and grade 3 category po yan. At nadadiagnose lang po yan ng tama kapag kayo ay pumunta sa doktor nyo at nirekomenda na i-MRI kayo or magnetic resonance imaging. Kasi po yung diagnostic tool na yan, yan po yung sensitive siya sa mga soft tissue lesion tulad ng mga kalamnan natin, mga muscles, tendons, mga gatil, mga cartilage at kung ano-ano pa. Yung x-ray naman, mas sensitive po yan sa mga buto, mga buto-buto natin. So mas accurate po dyan yung MRI kapag pumunta kayo sa doktor. Ngayon naman, ang target audience ko po sa vlog ko na to ay yung mga kababayan po natin sa Pilipinas na ang priority po ay yung makakain sa araw-araw na wala pong pampagamot sa doktor. Kung ano po yung, kunyari na tapilok yung paa nyo at wala kayong pampagamot, pwede na nyo na sigurong pagtiyagaan tong ituturo ko sa inyo. Okay? Pero kapag nalaman nyo naman na medyo malala po yung tama ng ankle nyo, pwede nyo nang gawa ng paraan na dalhin nyo yung sarili nyo sa ospital kapag malala po. Ngayon po, may mga protocol po yan kapag grade 1 ankle sprain lang, yung hindi masyadong malala. Usually, nangyayari po ito sa basketball. Kapag, kunyari, nag-rebound kayo, pagbagsak nyo, yan, pakita ko na nga yung paa ko. Uy, nakita tuloy yung beach walk na bigay ni Paring Simo. Ay, Paring Simo, salamat sa beach walk. Salamat. Ngayon po, nag-rebound kayo sa basketball. Pagbagsak nyo, ito medyo nakababa ng ganon, tapos umilalim ng ganon, pumasok. Ayun, sigurado po yan. Tapos nakaapak pa kayo ng sapatos ng teammate nyo or yung kalaban nyo sa basketball. Sigurado po ankle sprain po yan or natapilok na po kayo. Ngayon, kunyari hindi masyadong malala, hindi naman nagkaroon ng violet or purplish discoloration, at as naiapak nyo pa, malamang po ano yan, malamang mild ankle sprain yan. Kasi di nyo pa naman alam, hindi pa kayo pumunta sa eksperto para ma-diagnose yan. Ganyan po ang ginawa ko nung araw, nung natapilok ako, makailang beses na sa basketball, nagsa-self-manage po ako. Pero hindi ko po ginawa yung lagyan ng hot packs, yung injured area. Hindi ko po ginawa yan. Binendahan ko po at nilagyan ko po ng yelo. Ngayon, ang protocol po niyan kapag mild ankle sprain, i-rest nyo po siya at lalagyan nyo ng yelo na mga 10 minutes per application at makailang beses nyo siyang pwedeng lagyan ng yelo sa loob ng between 2 to 3 days. Yan po ang protocol niyan. Ngayon po, kapag grade 2 ankle sprain or moderate ankle sprain, lalagyan nyo po siya ng yelo at i-rest nyo siya between 5 to 7 days. Yan po ang protocol niyan. Kapag matindi po ang ankle sprain nyo at naputol ng tuluyan yung litid o yung nagkaroon pa ng bone fracture, i-rest nyo po siya ng between 2 to 3 weeks. Lalagyan nyo siya, yayeluan nyo po siya ng 10 minutes na makailang beses sa loob ng 2 to 3 weeks. Ngayon, dyan na po mag-a-apply yung principle na may abbreviation po kami dyan na PRICE or PRICE. Yung P po dyan, ang ibig sabihin, protection. Kapag binendahan nyo po yung paa nyo ng injury nyo, tulad nito, may benda. Tuturuan ko rin kayo kung paano magbenda. Yan, binendahan nyo at saka gumamit kayo ng tungkod, yung tungkod o saklay.
Iyan po, papasok na po yan sa protection, sa P na abbreviation na price. Yan. Ngayon, yung pangalawa po, yung R, yung rest. Ngayon, ipapahinga nyo po siya. Yung pong sinabi ko sa inyong protocol. Okay? I-rest nyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo gagawa ng kung anong exercise pag na-rest nyo. Ibig sabihin, iiwasan nyo lang yung mga makakapagpalala, yung movement na makakapagpalala dyan sa ankle sprain. Tulad ng, iwasan nyo yung masyadong gumaganon, pag binababa yung ankle, saka pinapasok ng ganon. Yan iiwasan nyo. Yun ang ibig ko sabihin ng rest. Okay? Ngayon, yung I po dun, yung I is icing na tinatawag. Yun na po yun. Pag mag-icing kayo, huwag masyadong matagal. Bili kayo ng yelo sa tindahan, ilagay nyo sa plastic na walang butas. Tapos, balutin nyo ng, kunyari, huwag namang good morning towel. Balutin nyo yung malaki-laking towel. Tapos, velcrohan nyo o talian nyo, tapos ilagay nyo sa ankle nyo. Ang application po niyan is advisable mga 10 to 15 minutes kasi ang icing po nakaka-burn din yan kapag sobrang tagal. Oh, yan po. Tapos yung abbreviation po na C sa price, yun po yung compression. Ito na po yan. Yung, kunyari, binendahan nyo. Ayan, compression ang tawag dyan. Ayan. Ngayon, yung E doon sa price na abbreviation, ito po yung elevation. So, dadalasan nyo po na itataas yung paa nyo. Kunyari, nakaupo kayo sa upuan, nanonood ng TV. Maglagay kayo dito ng, kunyari, cushion or furniture, lagyan nyo ng unan, itaas nyo paa nyo. Dalawahin nyo na para relax kayo. Yan. Para po yung fluid babalik sa system natin at hindi po siya masyadong mamabaga at mababawasan yung pagsakit niya. Yan po yung tinatawag natin na elevation. Ngayon, review tayo. Price, P-R-I-C-E. Ang P is protection, paglagay ng benda, paggamit ng saklay, at tungkod. Ngayon po, pag nagamit kayo ng tungkod, kung ito yung injury nyo, gamitin ang tungkod sa opposite side. Ngayon, ibang topic po yan, yung paggamit ng tungkod. Ngayon, yung review ulit, yung R is rest. Ayan, tapos yung I is icing. Yung C is compression. Yung E is elevation. Okay po. Ngayon, panoorin nyo naman yung mga picture ng grade 3 ankle sprain na kailangan nyo talagang pumunta sa ospital. At saka sa bandaging. Tuturuan ko kayo kung paano ilagay ito. Yung tamang paglagay ng bandage para protektahan siya. Okay po? Iyan po mga kapinoy, pag nakita nyo ganyan na yung kulay ng ankle nyo na natapilok, pumunta na agad kayo sa emergency or sa doktor. Kasi siguradong may nabali na pong buto dyan pag ganyan na po ang kulay niyan. Okay? Ngayon naman mga kapinoy, paano nyo malalaman kung may red flag kayo na may bali ba yung buto nyo pagkatapos kayong matapilok. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-filter yan, paano salain kung may bali ba yung buto nyo sa ankle. Okay? Ngayon, patong nyo yung paa nyo ng ganon. Ito yung injured area. Ngayon, una-una pag hindi nyo may apak yan, sobrang sakit. Yan, ganyan lang. Hindi nyo maapak. Aray, sobra. Malamang may bali na yan. Tapos, tulad ng nakita nyo sa picture kanina, yung may purplish discoloration na dito. Yan, parang may dugong namuo. Yan, malamang. Grade 3 sprain na yan at may possible na may fracture yung buto nyo. Ngayon, sasalatin nyo yung lateral malleolus. Ito yung buto po dito, yung nakaumbok na buto dito. Sasalatin nyo siya sa dulo, tapos 6 cm pataas. Yan, kapag sobrang tender po yan, malamang may bali po yan. Ayan. Yan po ang tinatawag na Ottawa Rule. Ayan. Ngayon naman, sasalatin nyo rin yung 5th metatarsal.
ito, yung buto dito. Parang hahagurin nyo siya. Yan, pag sobrang sakit po, yan, malamang may bali din po yan. Okay? Kapag masakit din tong medial malleolus nyo, yung nakaumbok na buto dito, ito, sasalatin nyo siya, tapos pataas, 6 cm pataas, approximately, yan. Sobrang sakit, ayan, may bali din yan, pag sobrang sakit. Tapos hindi nyo pa may aapak. Tapos yung navicular bone dito, yan, yung navicular bone, i-google nyo na lang. Yan, sasalatin nyo siya. Pag sobrang sakit yan, malamang may bali. Okay? Dito sa medial part, medial malleolus, saka navicular bone. Ito. Ngayon, pwede nyo rin gawin to. Ito yung tinatawag na dito ako sa kabila. Isi-squeeze nyo. Parang hanapin nyo yung, parang ida-diagnose nyo siya kung may bali. Yan, nakaganyan kayo. I-squeeze nyo siya. Yung kahabaan ng tibia nyo, saka yung fibula. Usually, ang bali yan sa fibula kasi yan yung attachment ng mga muscles dyan. Yan, isi-squeeze nyo. Ngayon, kunyari, in-squeeze nyo dito. Oops, tapos sumagot dito. Yun, malamang may high ankle sprain kayo. Malamang may bali. Yan, pag in-squeeze nyo. Yan. Yan. Masakit. Pag in-squeeze, malamang may bali po dito. High ankle sprain yan. Yan, pwede nyo rin gawin yan. Okay? Ngayon naman po mga kapinoy, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng ACE bandage. Ito po yung ACE bandage natin. Ang lapad po nito ay usually 3 and 3/4 inches. Sometimes 4 inches ang lapad. Okay? Ito po yung tamang-tama para sa ankle natin. Ngayon, para malaman nyo yung direksyon ng pagbenda, tuturuan ko kayo. Kung ito yung injured na ankle, na paa, pagtatabihin nyo yung paa nyo para hindi kayo malito. Ito yung bandage, yung ACE bandage. Ganyan po ang pag-apply. Sa ibabaw po ito para hindi sagabal sa mga daliri nyo pag niro-roll yun yung pag binabanat nyo siya. Yun, pag ganun po Ngayon, yung anchor nyo papunta sa kabilang paa. Yan po para hindi kayo malito pag ganun. Kaya pinagtabi ko yung paa ko para yan direksyon po yan. Okay? Ngayon, bago nyo apply yung bandage, siguraduhin nyo nakarolyo yung bandage para dire-diretso lang at pulido yung pagkakalagay nyo. Ngayon, di 4 kayo pag mag-isa lang kayo. Ang purpose po ng ACE bandaging sa ankle sprain ay para ma-maintain yung neutral position ng ankle. 90 degree po yung neutral position. Yan, 90 degree. Saka para may angat nyo rin yung itong side na to, maangat nyo ng konti para hindi na siya matapilok ng ganun na common position sa ankle sprain. Okay? Iaangat nyo siya ng pagano ng konti. Umpisa natin dito sa kanang paa ko. So, yan. Dito po sa ibabaw ang umpisa. Maluwag lang po dito kasi anchor lang po ito. Yan. Medyo sa taas lang po ito ng buto dito. Sa bandang taas ng konti ng buto. Yan. I-anchor nyo lang. Huwag masyadong mahigpit dito. 2 rolyo po dito. Yan. Yung pangalawang rolyo, ibababa nyo na. Figure of 8 na. Yan. Yung panag-figure of 8 kayo sa baba, hanggang dito lang po sa base ng toes. Yan, base. Yan. Figure of 8 nyo. Sasaluhin nyo dun sa kabila. Sasaluhin nyo ng kamay. Ngayon, gaano mo ba kahigpit? Yan, pag sinalo nyo na sa kabila, hahatakin nyo ng todo. Yan, 100% po yan. Hatak na yan. Ito po yung 50%. So, ibabalik ko ng konti. Yan, ganyan po kahigpit. 50% lang. Okay? Tapos, ipifigure of 8 ko ulit. Yan. Ibinalik ko dito. Ayan, medyo dodoblehin ko siya. Figure of 8 ulit doon sa kabila. Ayan, dinadahan-dahan ko po Ayan, dito ulit tayo. Ayan. Tapos hatakin ko ulit. 50% lang. So, balik. Ayan, iaangat ko na siya.
para matakpan na yung ankle, para makatulong sa pamamaga. Yan. Same pressure pa din po, 50%. Yan, paghatak ko ng ganon, kung duda kayo sa pressure nyo, paghatak ng ganon, ito yung 50%, ibabalik na naman. Ganyan, 50% lang yung pressure. Ayan, ibabalik nyo sa baba. Figure of 8 ulit. Ayan. Hatak. Balik, 50%. Tapos iaangat nyo ulit. Ayan, ayos. Tapos, ibababa nyo, figure of 8 ulit. Sa baba. Yan. Tapos, angat ulit. Dito, hatak ng todo. I-minimize nyo lang yung pagkagusot. Hindi po maiwasan minsan yan. Yan. Hatak ng todo. Ilagay yung kamay para mahati ang bandage. Yan, 50%. Tapos, i-ano nyo siya. I-anchor nyo na siya dito. Ibe-velcro nyo or i-clip nyo kasi yung ibang ace bandage may clip. Yan, dito nyo na i-clip siya sa taas. Okay? Yan. So, yan po ang kinalabasan yan. Yan. Yan, na-maintain ko yung 90-degree angle para maiwasan yung re-injury. Tapos medyo nakataas ng konti ito sa may hinliliit. Nakataas ng konti para hindi matapilok. Okay? Ganyan po siya. Yan. Yan. Okay, dito sa kabila, ganyan po siya. Ayos. Ayos po. Salamat sa panonood.